Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. So, alhamdulillah, nung nakaraan ay pinaksa natin ang dalawang conversation at ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsasanay. That's why close your books or aglikul kutuba, sapagkat magsasanay tayo. Hindi nagmamadali ang pag-aaral na ito. So, ibig sabihin, mas mainam kung dahan-dahan at nailalagay ng mainam sa ating isip at puso ang ating pinag-aaralan. Kaya naman, gagawin natin ang lahat ng magandang diskarte by the will of Allah subhanahu wa ta'ala para tayo ay matuto ng ganap sa pagsasalita ng purong Arabiko. At remember, huwag kayong makalimot sa niya kahit hindi tayo masyadong matuto dahil talagang merong ganon, mahirap kahit anong pagsusumikap, meron tao talagang mahina ang memorya, hindi tayo masyadong natututo, pero sigurado yung pagsamba dito, hindi mawawala to. At ito'y ribat, naghihintay pa tayo ng susunod na sala. So maraming biyaya ang darating sa atin. Pero ganun pa man, naway pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman at gawin itong kapaki-pakinabang para sa atin at pagdating ng pagpapamilya ninyo, alhamdulillah mapapakinabangan nyo ito, higit sa inyong sarili at sa inyong mga pamilya kung pagkakalooban kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. So nung nakaraan, ang paksa natin ay at-tahiyatu wat ta'aruf. Brother Yakub, what is at-tahiyatu? The greetings. The greetings. Sa Tagalog, ang pagbati. Very good, ha? At-tahiyatu. Minsan maririnig nyo, bro, magtahiyatul masjid ka. Ini mag-greet ka muna sa masjid, tura ka. So, yun ang ibig sabihin ng tahiyatu, pagbati. So, remember, kapag mayroong al, tahiyatun, wala mo ng al. Hindi natin bibigyan ng al. Okay? Tahiyatun. Walang reason kung bakit nagtatapos siya sa dhamma. Tawag dyan sa analyze marfu. So, ang ibig sabihin ng tahiyatun ay pagbati o isang pagbati. Ilan ang dhamma nakikita nyo? Dalawa, di ba? Dalawa. Tandayan ng triptot. Tandaan nyo na lang yun, triptot. Nagtatapos siyang dalawang dhamma, dalawang patha, dalawang kasra. Tahiyatun, like that. Tapos, like for example, tahiyatin, tahiyatan. But, gaya ng sabi ko, karamihan nagtatapos lang, o ang salitang Arabic ay nagtatapos lang sa dhamma. Either one, either two. Kung walang reason. Ngayon, ang diskarte dito kapag binigyan natin ng al, yan ang al. Kapag nakita nyo, sa tulwasan and lam, al ang tawag dyan. Okay? So, ang translate ng al ay ang. Tandaan nyo, ang al, ang kanyang translate ay sa English, the, at sa Tagalog ay ang. Ano yung al? Sa Tagalog? Ang, di ba? Ang. So, ang diskarte dito, kapag nakita nyo, yung dalawang dhamma at linagay natin ng al, magiging isang dhamma na lang. Kaya nakita nyo nakasulat dyan, mayroong siyang al tapos isang dhamma na lang. Bakit? Dahil yung al. Yung power ng al,
kapag dumating siya sa noun, mawawala yung isang dhamma. So, ang basa dito ngayon ay, dahil sun letter ito, mamamatay ang lam, babasahin natin, at tahiyatu. Hindi na at tahiyatun, hindi na. At tahiyatu. Nawala yung dhamma. Bakit nawala yung isang dhamma, Abdul Karim? Dahil sa al. Very good, ha? Dahil sa al. Pag tinanggal ko ulit ito, babalik na naman yung isang dhamma. Another example, baitun. Dalawa na naman dhamma dahil walang ali. Sa Quran, mababasa nyo kapag may al, ibinadit, nag-iisa na lang yung dhamma. O kaya kung pata siya, pata. Isa na lang kung kasra, isang kasra na lang yung dalawang kasra, dalawang patha, dalawang dhamma. Kapag nagka-al yan, tiyak matatanggal yung isa. So ito ay baitun. Anong ibig sabihin ng baitun? Sinong nakakaalam? House, bahay. Okay. Isang bahay, a house. Pero pag tinigyan ko ng al, anong mangyayari dito? Dawod. Mawawala yung isang dhamma at babasahin mo because the same moon letter, al baitu. Hindi mamamatay ang lam because the same moon letter. Tama ba ako? Moon letter, sun letter. Kapag sun letter, dodoble, di ba? Okay, so moon letter ito. Al baitu. Wala na yung isang, hindi na pwedeng albaytun. Tandaan ninyo, hindi na pwede. Bakit? Yung power ng al, tatanggalin niya yung isang dhamma. At ang translate ngayon nito, ang bahay. Anong translate? Yun muna, ang bahay. Kanina, bahay lang o isang bahay. Baytun. Pag nilagay ko to, ang bahay. Dito, at tahiyatu, ang pagbati. Pag tinanggal ko ito, pagbati o isang pagbati. Pag binigyan ko ng al, ang muna. Ang pagbati. Okay. So what is al-wahdatu? Yun, may al na naman, no? Al-wahdatu. Hindi wahdatun. Ang origin, wahdatun. But pag binigyan mong al, matatanggal yung isang dhamma, wahdatun, al-wahdatu. What is the meaning of al-wahdatu? The chapter. Okay? Ano ang kahulugan? Tagalog. Ang kabanata. Very good. Ano pa? May ala. Huwag niyong kalilimutan. Al. Ano pang translate ng al-wahdatu sa Tagalog? Ang sangay, ang bahagi. But popular, ang kabanata. Huwag niyong kakalimutan yung al, may translation, ang kabanata. Al-wahdatul ula. So pag naririnig nyo ang ganito, mayroon siyang ula, uunahin nyo muna yung ula. Dahil may al, ang unang kabanata. Pero tatandaan ninyo, ang ula ay salitang babae. Kaya tinuro ko yung feminine, importante yan at masculine. Ang ula or al-ula, ang una, al-ula, the first, ang una, salitang babae. Kaya kailangan yung nauuna sa kanya ay babae rin. Ang tanong, al-wahdatu ba ay babae? Babae. Paano nyo nalaman babae o feminine words ang al-wahdatu? Tamarbuta. May tamarbuta, di ba? So meron siyang tamarbuta like this. At tahiyatu, feminine ba to? Feminine, bakit? Tamarbuta. Yes, because of tamarbuta. Feminine, no? 95% yan kapag may tamarbuta. 95% babaeng salita, yan. So, how, kay patakul, the first chapter, Abdullah? Al-wahdatul ula. Ano yung masculine ng al-ula or ula? Awwalun or pag binigyan mong al-awwalun, al-awwalu. Wala nang awwalun, ha? Al-awwalu. So, lalaki yon. Like for example, ad-darsul awwal. Lalaki, ad-darsu kailangan al-awwal din. Hindi pwedeng ad-darsu lalaki, then al-ula, mali yun. Pero ang translate niya, tama naman, pero ang kanyang paggamit o grammar ay mali.
Okay. At tahiyatu ang pagbati, what is wa? At tahiyatu wa. At ta'aruf, mayroon siyang al, at ta'aruf, pag binasa nyo, wat ta'aruf. Ano yung at ta'aruf? Ang pagbati at ang pagpapakilala. At ta'aruf meanings introduction. Pag nagkikita kayo, magpapakilala kayo sa isa't isa, ako si ganito, assalamualaikum, waalaikumsalam, ako si ganito, ikaw, anong pangalan mo? Yan ang ibig sabihin ng at-ta'aruf, ang pagpapakilala or the introduction. So meaning the title, al-unwanu fi hadhil wahdatil ula, at-tahiyatu wat-ta'aruf. Okay? Alhamdulillah. Now, ad-darsul awal, yun ha? Because ad-darsu, ang leksyon, al-awal first, ang unang leksyon. Hindi mahalaga masyado ngayon to. Ang mahalaga dito, yung pinag-aaralan nating conversation. Okay? Al-hiwaru, what is al-hiwaru? The dialogue. Okay? Konversasyon or pag-uusap. But bigyan natin ng una. Ang una. Al-hiwaru, masculine. Anong lalagay natin? Ula, al-awwal. Al-awwal. Al-hiwarul awwalu. Wala nang un because of al. So the meaning, ang unang konversasyon, pag-uusap. Okay? Dialogo. Ang unang dialogo. So what is Abdul Karim? What is my name? Ismi. Ismi. Double count. Ismi because of ya mutakaling. Originally, this is a ismun. Ismun, name, pangalan. Kapag gusto mo sabihin ng pangalan ko, ilagay mo lamang yung ya. Tapos tanggalin mo yung mga dhamma, palitan mong kasra. Ismi. Meaning, ang pangalan ko. Kitabun, aklat ko. Paano sasabihin, Brother Risa, aklat ko. Kitabun, lalagay natin yung ya. Anong mangyayari sa kitabun? Magiging, kanina ismun, naging ismi. Ngayon kitabun, magiging, Brother Umar, kitabi. Magiging kitabi, aklat ko. Okay, ganun lang yon. Alhamdulillah. Kayfa taqul, Ja'far, what is your name, lalaki? Meaning ikaw, anong pangalan mo? Masmuka. Okay? Masmuka. The meaning of ma is what? Ano sa Tagalog ang what? Ano? Ano? Repeat, what is Tagalog of ma? Double count siya na. Ma. Ano? What? Sa English, ano? Ismu, pangalan. Angka, ikaw. Anong pangalan mo? Ikaw yon. But ito ay panlalaki ka. Okay? So, dito muna ako. Ang kahulugan ng ma ay ano? At ginagamit nyo lamang to, ang salitang ito, hindi nyo gagamitin sa tao, anghel, o mga jinn. Gagamitin nyo lamang itong ma, pwedeng sa aso, meaning animales, ibon, at walang buhay. Katulad nito, pangalan, may buhay ba yan? Wala naman eh. Diba? Salita lang. So, pwede mong gamitin ng ma. Pero kung tao siya, sasabihin mo, ma, hindi po pwede. Okay? Hindi po pwede. Ang gagamitin natin doon ay iba, man. Man, darating tayo dyan, inshallah. Basta tatandaan nyo muna, hindi mo tayo magdadagdag lang magdadagdag. Okay? Umiikot lang ako sa dating lecture para sariwain ko at lalo nyong makabisado. So, ang ma, anong kahulugan ng ma? Ano? Ismu, ka, anong pangalan mo? Ito ay lalaki. Paano kung babae? Anong sasabihin ko kung babae?
Masmu Ki. ki. So meaning ki. Ito ka, ito ki. Pag tinatanong mo, halimbawa, asawa mo, halimbawa, kapitbahay mo, nakita mo, bago, lalaki, what's your name? Masmu ka. Remember, isa lang yan, nasa harapan mo yan, ka. Pag babae, masmuki. Ano ang pangalan mo? Okay? Ano ang pangalan mo? May ang yan kasi mudapilay definite yan. Pwede niyong translate na ang yan. Anong pangalan mo? Pwede rin. But kahapon, mayroon isang araw, kayfa haluka. Anong kayfa? What? How sa English, sa Tagalog? Ano? Paano? Paano? What is hal? Kondisyon. Sino ang ka? Lalaki. Ikaw, lalaki. Paano ang kondisyon mo? Pero actually, pag tinranslate talaga ito, pagkakaintindi, natural lang, kumusta ka? How are you? Anong kondisyon mo? Ganun yun. Anong kondisyon mo? Paano ang kondisyon mo? How are you? Kumusta ka? Parang ganun din yun. Same lang yun. But, kung babae, anong gagawin ko? Kay pahalo? Ki. Ki. Papalitan natin ng kay pahalo ki. Kay pahalo ki. Babae na yung tinatanong mo dyan. Kumusta ka? Babae yun. Lalaki, kumusta ka? Kay pahalo ka. Pag babae, kay pahalo ki. Pero binigyan natin kaapon ng anta. Ito namang sa babae, anti. Siyempre, bibigyan natin question mark yan. Baliktad ng question mark sa Arabic, ha? Okay. Itong salitang kay pahalo ka, sapat na ito eh. Kaya sabi ko, ang anta ay pagdidiin lang. Para sigurado ka, kumusta ka? Ikaw. Yan, dinidiinan niya lang para sure na hindi ka na maghanap. Sinong tinatanong mo? Diniinan niyang ikaw. Okay? Ki. Kayfa. Kay pahalo ka anta. Ki. Ka. Sorry. Yes. Okay? So, this is ka, okay? Okay, kayfa haluka anta, kayfa haluki anti. Ang ka, okay? Itong nakikita niyo ito, kapag ka nakaiwalay na yan, ganyan na yan. Okay, ka. Pero, para hindi rin kayo malito, lalagay ko yan sa hulyan siya. Okay, ka. Atangki. Okay, para hindi kayo malito, ilagay ko rin to. Ito naman, anta. At sa babae, anti. Anong pinagkaiba nila? Parehas lang naman sila. Yung ki, anti. Yung ka, anta. Ang ibig sabihin pareho niyan, ikaw. Ang kaibahan ng ito, bagamat parehas ang translate, anong translate niya? Sa English, you. Sa Tagalog, ikaw. Siyempre, minsan tatanong kung pahalo ka, kumusta ka? Ibig sabihin, ikaw yon. Kumusta ka, meaning ikaw. Kumusta ka, meaning ikaw yon. Okay? Pero ang translate niyan, you or you. Ikaw. O sabihin natin, kumusta ka? Parehas lang naman yung ikaw at saka ka. Okay? Sa Tagalog. Ang kaibahan nito, listen carefully, makinig mabuti, concentrate lang. Itong ka na ito, bagamat parehas ang translate, ikaw, ginagamit ito kapag idinidikit. Nakita nyo? Idinidikit. Okay? Kapag gumamit kang nakadikit, yung anta, palitan mo ng ka. Yung anti, ikaw din to, babae, palitan mo ng ki. Kaya kung tatanggalin ko ito kay pahalo ki, okay na yan.
Ngayon, kung gagamitin ko ang pagdidiin dahil hindi dinidikit ang anti, nakahiwalay, hindi ko pwedeng sabihin kay pahalo kiki. Hindi pwede yon. Nakahiwalay na yung ki, anti na ang kapalit. Tinatawag ang mga ito ay pronouns, isang idinidikit, tinatawag nila ito actually muttasilun, damirun muttasilun at damirun munfasilun, meaning inihiwalay ito. Okay? Like for example, sasabihin ko, nakahiwalay ito ka mudarrisun. Mudarrisun. Tama ba yung salitang yan? Pero ito ay anta. You are a teacher. Ikaw ay isang guro. Pero dahil hindi idinidikit, dahil dinidikit ito, hindi mo pwedeng gamitin to. Anong katapat niya na hindi dinidikit? Anta. Anta. So, papalitan mo ito, gagawin mong anta, it became anta mudarrisun. Ikaw ay isang guro. But remember, kailangan pag sinabi mong anta, ikaw yon. Lalaki ba, babae? Lalaki. Gagamitin ko rito ang panlalaki. Ito yung kanyang balita. So, gagamitin mo rin lalaki. Hindi po pwedeng anta mudarrisatun. Tama ba yon? Kasi ang mudarrisatun, babae yon. So, saan natin gagamitin yon? Yung ikaw ay teacher na babae. Anti. Palitan natin ng anta ng pambabae, anti. So, meaning, itong anti, ikaw yon, babae ka. Yung anta, ikaw din yung pero lalaki. Anta, anti. Ngayon, gusto kong bigyang balita. Like for example, mudarrisun din. Anong gagawin ko? Anti mudarrisatun. Very good. Para magawang babae ito, bigyan natin ng tamarbuta. Okay? Anti mudarrisa. Then, tamarbuta. Anti mudarrisatun. Ikaw ay isang guro. Anti mudarrisatun, babae. Lalaki, anta mudarrisun. Anta mudarrisun. So, yan ang kaibahan ng ka at saka ki. Ang kaki, ikaw, pag gagamitin mo, nakadikit sa salita. Katulad nito, kay pahalo ka, kay pahalo ki. Pero kung gagamitin mo, hindi nakadikit, anti at saka anta. Pero parehas lang ang kahulugan niyan. Ang pinagkaiba, idinidikit ang ka at ki, ngunit ang anta at anti ay hindi ito idinidikit. Okay? Also in masmuka, balikan ko ito, kapag nakakita kayo ng ito'y sukun, hamsatul wasal, alif, this is alif, hamsatul wasal, ang alif pampaaba siya ng patha. So, dalawang bilang yan. Ma. Ibig sabihin ng ma, what? Ano? Ismu ka. Anong pangalan mo? Lalaki. Pag babae, masmu ki. Okay. Kapag nakita nyong parehong sukun, because this is a mad, pag binasa nyo ito, this is a, magiging silent sila. One count na lang, diretso na kayo dito. Meaning, wala na to. Masmuka. Hindi nyo babasahin, ma-ismuka. Masmuka. Tandaan niya, pag nakakakita kayo sa Quran, alif, and hamsatul wasal, dalawang ganyan, patayin nyo sila. Silent nyo sila. Bali, isang bilang na lang, mas, diretso na kayo doon. Maliban lang kung nakalimot ka, pwede yan mangyayari, di ba? Minsan, anong pangalan mo? Di ba? Pwedeng mangyari yung ganon. So, kapag nakalimot ka, mabibigkas lahat yan. Like, for example, ismo ka. Yan, di ba? Kompleto, tapos nalimutan ko, your name, ismo ka. Okay yan kasi nakalimot ka. Hindi mo pwedeng ka. Hindi, mo ka. Hindi pwede. Pinutol mo Kapag pinutol mo, I repeat,
Hindi mo pwedeng sabihin, smoke ka. Mali yun. Tumigil ka eh. Dapat kapag tumigil ka, smoke ka. Yan. Pero pag binasa mong diretso yan, mawawala na ito, silent na yan, masmu ka. Huwag mo sabihin, masmu ka. Baka gawin yung dalawa, masmu ka. No, masmu ka. Nakuha nyo? Kapag dalawa ay alip, pareho parang alip, amsatul wasal kasi tawag yan. Pag nag-meeting yan, tusukon. Walang surgery. Walang surgery, papatayin nyo lang sila. Hindi katulad nung kagabi, anong isang gabi, wa alaikum assalam. Okay? Sukun din. Pero ang ginawa natin, binigyan natin ng dhamma. Wa alaikumus salam. Bakit? Dahil ito ay consonant letter. Hindi sila mad, katulad ng waw madda, ya madda, alip madda. Kapag madda, papatayin nyo lang, but sometimes sa ya merong rules. Okay? Alhamdulillah. Minsan kasi ang waw din, merong rules na hindi mo siya papatayin, magiging 2 count talaga. Darating tayo dyan. Pero kapag ganito, automatic yan. Mamamatay na yan. So, wa alaikum, hindi natin mabasa, sukun-sukun, binigyan natin ng dhamma. Remember, kapag kum, at saka hum, ano yung kum? Yung ka, ikaw. Yung kum, kayo. Yung kum, kayo. Yung hum, sila. Wala pa tayo dyan. Sampul lang to. So, wa alaikumussalam. Wala kang papatayin maliban lamang ito. Bibigyan mo ng dhamma to. Okay, tanggalin natin to. Bigyan natin dhamma. Wa alaikumussalam. Siyempre, magiging dalawa yan because of sun letter. Wa alaikumussalam. Kumussalam. Okay? Take another example. Hum. Sukun. And then alladina. Okay. Alladina. Parang hindi magandang tignan, no? Ito natin. Okay. Alladina. Alla. Pwede ba natin basahin to? Hum tsaka sukun? Pwede ko bang basahin to? Jacob, anong gagawin ko rito para mabasa ko? Lagay po yung dhamma. Lagay po yung dhamma. Lalagay natin ng dhamma. Bakit dhamma? Because of mim, sukun. So kapag mim, sukun, kum, hum, followed by hamsatul wasal, lalagyan nyo ng dhamma. Even sa Quran, makikita nyo yan. Malalaman nyo bakit may dhamma to, bakit may dhamma yon, mim, sapagkat ito ay tinatawag na operasyon, surgery. Maglalagay tayong lunas o operasyon para mabasa natin ang pagkikita o pagtatagpo ng dalawang sukun dahil hindi pwedeng basahin. Consonant letter, dapat maglagay tayong dhamma. Pero kung dalawang alif, patayin nyo sila. Masmuka. Masmuki. Okay. Alhamdulillah. Paano mo sasabihin, ano yung binigay yung sample teacher? Yung isa pang teacher, mudarrisun, mudarrisatun, anti-mudarrisatun. Ikaw ay isang teacher, anta-mudarrisun. Lalaki yun. Now, lagay natin sa engineer. What is engineer? Muhandisun. Babae, lalaki. O, paanong gagamitin ko? Ikaw ay isang engineer. Anta, anti. Anta muhandisun. Ikaw ay isang engineer. Ngayon, Brother Rumar, paano kung gagawin babae ka, ikaw ay isang engineer? Engineer. Yes. Anti-muhandisatun. Nakita mo? Kanina, anta, kaya sa lalaki ka. Hindi ko pwedeng sabihin, anta muhandisatun. Mali yun. Bakit? Ang muhandisatun pang babae yun. Ang anta pang lalaki. Kailangan match. Anta muhandisun. Ikaw ay isang engineer. What is muhandisun? Engineer. Ngayon, gagawin mong babae, yung anta, palitan mo lang anti. Pagkatapos, bigyan mong tamarbuta,
Yung muhandisun, muhandisatun. Okay? Very clear. Alhamdulillah. What is the meaning? Ma ma'na? What is the meaning of bikhair? Ana bikhair. Bikhair. I am fine. Ako'y mabuti. Ana bikhair to. Bikhair mabuti. Fine. Mabuti. Kay pahalo ka. Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki, kumusta ka? Bikhair. Or actually this is ana ako. Ana bikhair. I am fine. Ako'y mabuti. Ana bikhair. What is ana? What is anta? Ikaw. What is anti? Ikaw. What is ka? Ikaw. Ki. Ikaw. Yes. Kukuha nyo, brother. Baka naman hindi nyo nakukuha. Gusto ko, sabihin nyo lang, be honest, uulitin ko. Kapag mayroong hindi kayo naintindihan dyan, uulitin natin. Alhamdulillah. So now we will go to page 4 na tayo. Okay? Iftahul kutub. Open your books. Nakikita niyo yung kahalagaan ng feminine masculine ngayon, ha? Okay. Al-wahdatul ula. Don't say al-wahdatul awal. That is wrong. Okay? Yung nandoon. Al-wahdatul ula. Kailangan parang may al. The first, ang unang kabanata, sangay o bahagi. At sa kabila, ad-darsul awal. Ang unang leksyon. Al-hiwarut talit. Ayan, sa bandang kanan, yung may mata. Al-hiwarut talit. Ang talit, third. Yung second, tani. At tani. Yung first, awal or ula. Kapag sinabing talitun or at-talitu, may ale, tatanggalin natin yung talitun, became at-talitu. At-talitu. This is a third. Pangatlo, ikatlo. Al-hiwar is dialogo. Remember, dialogo, pag-uusap, like that. Ang ikatlong dialogo. Nakadalawa na tayo nakaraan eh. Pangatlo to. Okay, undur. What is undur? Tumingin ka. Lalaki yan, tumingin ka. Wa at istami. Makinig ka. Wa at aid. Ulitin. Undur, wastami, wa aid, makinig ka. Tumingin ka at makinig ka at ulitin mo. Muhammadun said to Sharif, Assalamu alaikum, aid. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Hal anta Pakistaniyun? Naam. Naam. Ana Pakistaniyun. Ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Muhammadun, sinabi niya kay Sharif, Assalamu alaikum. Sumayo ang kapayapaan. Sabi ni Sharif, Wa alaikumussalam. Alam niyo ba kung bakit may dhamma ang mim? Wa alaikumussalam. Bakit may dhamma? Surgery, operasyon. Because, anong reason? Iltikay sa akin ay meaning nagkitang dalawang sukun, hindi pwedeng basahin. At hindi pwedeng patay ng mim. Consonant yan, yung amsatul wasal pwedeng mamatay yan. Sa pagbasa, silent. So sabi ni Muhammadun, kita niyo wala siyang dhamma pero alam niyong Muhammadun. Bakit? Wala namang reason, palagi nagtatapos kasi sa dhamma yan. Muhammadun. Pag babae, isang dhamma lang. Aishatu, Khadijatu. Pag tumigil kayo, magiging age yun. Khadija, Aisha.
Okay? Sabi niya, min aina anta. The meaning of min is from. Nagmula. Nagmula o mula. Lagay nyo. Min is nagmula o mula. Mula o nagmula. That is min. Min aina, ang ibig sabihin ng aina is where. Saan. Okay, saan. Meaning, nagmula, tapos aina, saan. Where, sa English, where. What is anta? Ikaw. Ikaw, lalaki, babae? Lalaki. Yes, lalaki tinutukoy niya. Anong sabi niya? Saan ka nagmula? Saan ka nanggaling? Yan ang ibig sabihin niyan. Min aina anta, saan ka nagmula? Meaning, sa anong bansa ka nagmula? Nagano sila, taga saan ka? Parang ganyan. Saan ka galing? Parang ganyan yan. Okay, saan ka nagmula? Yun ang pinaka-accurate nito. Sa English, where are you from? Ayan, baka gusto yung sulat. Where are you from? Saan ka nagmula? From where are you? Saan ka nanggaling? Yun ang pinagkaiba nun. Anong pinagkaiba sa English? From where are you? Saan ka nanggaling? Okay? Where are you from? Saan ka nagmula? Yan ang pinaka-translate niyan. Saan ka nagmula? Min aina anta. Taga saan ka? Saan ka nagmula? Kung babae ito, anong gagawin mo? Anong tatanong mo? Min aina anti. Very good, very good. Ganun lang kasimple yan eh. Basta concentrate lang. Madali kang matuto. Paano mo sasabihin saan ka nanggaling? Saan ka nagmula? Min aina anta. Kung babae, saan ka nanggaling? Min aina anti. Masyala. Nakakapagsalita na kayo ha? Can you imagine, nakadalawang session lang tayo, nakakapagsalita na kayo ng mga Arabic ha? Pure yan. So sabi ni Sharif, ana. Anong ibig sabihin ng ana? Ako. I'm. I. Anamin. Remember, ang min, sukun yan, Fix yan, min. Min is min. Fix sa sukun yan, min. Nanggaling o mula. Mula o nagmula. From. Pakistana. Pakistana because of min. Sabi niya, anamin Pakistana. Ako ay galing sa Pakistan. Sa Arabic, walang letter B sa translation. Walang P. Walang letter P. Kaya makita nyo yung Arabic letter F, walang P. Pag sinabing Pepsi, Bepsi. Walang P. Kaya dito makikita nyo, Pakistan, wala kasing P. Hindi pwedeng Pakistan. Pakistan. Okay? Anamin, Pakistana. So, hindi ko muna ipaliliwanag ang min na ito tsaka diptot because baka malito kayo. Pag tumama ang min sa kasra o majur, doon ko ipaliliwanag. But now, Pakistana muna ilagay nyo. Ang reason, di ko muna sasabihin para hindi kayo masyadong malagay sa mahirap kasi diptot ito. Diptot, pero yung mga grammar, alam na nito bakit patha ito. Instead na kasra, naging patha. Later. Ang ibig sabihin ng Pakistan, Pakistan. Anamin, anong ana? Ako. Min, nagmula. Saan? Pakistan. Kasi tinanong niya kanina, min aina anta. Saan ka nagmula? Saan ka nanggaling? Sabi niya, anamin, Pakistan. Ako'y nagmula o nanggaling sa Pakistan. I am from Pakistan. So sabi ni Sharif, ni Muhammad, kay Sharif, hal anta Pakistani yun?
Pakistaniyon. Okay. Al-anta Pakistaniyon. I think meron siyang alif, no? Alif. Okay, al-anta Pakistaniyon. Huwag mo nang ilagay yung hal. Ilalagay ko muna doon sa affirmation. Okay? Meaning, kumpirmado to na Pakistan ka. What is anta? Ikaw. Lalaki ba to? Wala. Lalaki. Kailangan match niya yon. Hindi pwedeng Pakistaniyatun. Dahil ang Pakistaniyatun ay babae. May tamarbuta yon. Kailangan anti-Pakistaniyatun. Pero dito dahil lalaki, anta, ikaw. Pakistaniyun, ikaw ay Pakistan. What's the meaning anta Pakistaniyun, ikaw ay Pakistan? Kumpirmado ba? Kumpirmado. Affirmation. Papatunay. Ikaw ay Pakistan, lalaki. But kung hindi ka sure, hindi ka sigurado, anong sasabihin mo sa Tagalog kapag hindi ka sigurado sa kausap mo? Pakistan ka ba? Di ba? Sabihin mo, Pilipino ka ba? Pakistan ka ba? Ilalagay mo ang hal. Kapag may hal, nagtatanong yan. Ang ibig sabihin ngayon, Pakistan ka ba? Are you Pakistan? Sa English. Anong ibig sabihin nito? Pakistan ka ba? O kaya, ikaw ba'y Pakistan? Dahil anta. Okay? Ikaw ba'y Pakistan? Or Pakistan ka ba? Nakuha nyo? Anong trabaho ng hal? Nagtatanong. Kanina hindi ko linagay. Ibig sabihin, kumpirmadong Pakistan ka. Anta Pakistani yun. Pakistan ka. Ikaw ay, anta is ikaw. Ikaw ay Pakistan. Pero hindi ako sure. Gusto kong magtanong kung Pakistan ka. Just put hal. Hal anta Pakistani yun? Ikaw ba ay Pakistan? Yan. Ikaw ba? Naitanong na. Ikaw ba ay Pakistan? Or kaya pwede niyong gamitin yung nagtatanong din yan. Pakistani yun anta? Pwede niyong gamitin. Yung dalawang yan, yung na nakahiwalay yan palagi at ang hal, nagtatanong yan. Pwede kong sabihin, Pakistani yun anta? Ikaw ba'y Pakistan? Or hal anta Pakistani yun? Pakistan ka ba? Now, gusto kong gawing babae. Affirmation mo na, wag mo nang hal. Ikaw ba ay Pakistan? Ikaw ay Pakistan. Ikaw ay isang Pakistan, babae. Anti-Pakistan. Anti. Then? Pakistan. Yes, Bakis. Niyatun. Niyatun, yes. Yung niyon, gagawin natin, Pakistani, tapos tamarbuta. Yan na, feminine na. Pakistani yun, Pakistaniyatun. Anti-Pakistaniyatun, ikaw ay babaeng Pakistan. Isa kang babaeng Pakistan because of tamarbuta. Gusto kong magtanong, hindi ako sure kung Pakistan ba ito o Arabiana ba ito o ano. Anong gagawin ko? Put hal. Hal anti-Pakistaniyatun. Kapag tumigil kayo, al-anti-Pakistaniya. Yan, Okay. Al-anti-Pakistaniya, kasi kapag nagsalita na kayo, hindi na pwedeng al-anti-Pakistaniyatun, hindi na. Kaya lang dinidiretso ko palagi ang ending for the sake of schooling lang para alam nyo kung ano yung ending niya. Pero kapag nagsasalita na kayo, mapuputol na yan. Para sa Quran, kapag stop ka, mapuputol na rin, magsusukon na yan. So kapag nagsukon yan, pagiging hal anti-Pakistaniya, al anti-Pakistaniya, pagiging AIDS na. Hal anti-Pakistaniya, di ba? Nag-AIDS na. Okay. So, remember, ang trabaho ng hal ay nagtatanong or Pakistaniyatun anti? Ikaw ba ay Pakistan?
Remember that. Okay? Anong sabi niya? Naam. The meaning of naam ay oo. Yes, meaning Pakistan siya. Naam. What is naam? Oo. Ikaw ba'y Pakistan? Oo. Naam. Okay? Then sinabi niya, confirmation, ana Pakistani yun. What is ana? Ako. Remember, ana, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Sabihin ko, babae ako, ana Pakistani yatun. Ana Pakistani yun. So yung ana, ako parehong gamit ng lalaki at babae. So walang kawala, okay yun. Okay? Pero kung sasabihin mo, ana, babae ka, Pakistani yatun. Kapag umistop ka, magiging age, ana Pakistaniya. Okay? Pero pag lalaki, ana Pakistani yun. Or kapag mag-stop ka, ana Pakistani. Stop ka ana Pakistani. Okay. Wama, what is wa? And at ma. Ma, what is ma? At ano? Okay? At ano? Wama. Kanina, mas muka. Anong pangalan mo? Mas muka. So, ma, ginagamit ito sa walang akil o sapat na isip. Like animals o mga walang buhay o mga salitang walang kabuhay-buhay na ganito. Meaning, ano ang tatanong niya dito? Yung jinsiyatun. So, ano ba yun? Nasyonalidad. Walang buhay yan. So, magagamit mo yung ma. Pero sa mga tao, huwag niyong gagamitin yung ma. Okay. Wama. What is wama? I-translate yung dalawa. Wama. At ano. Okay. Jinsiyatun, nasyonalidad. Nasyonalidad. Kapag nag-a-apply kayo, di ba may papel doon? Nationality, Pilipino. Nationality, Pilipino. Nationality or nasyonalidad sa Tagalog. That is jinsiyatun. Repeat, what is jinsiyatun? Nationalidad. Halimbawa, mag-apply ka. Nationality, nakalagay doon English, Pilipino ka, Pilipino. Yan ang lalagay. Kung ikaw ay, sabihin natin Turkey ka, sabihin mo Turkey ka. Kasi ako isang Turkey. Okay? Turkey. Turkish. Okay. Ana Pakistani yun. Naam, ana Pakistani yun. Wama jinsiyatu ka, ano yung ka? Ikaw, didikit niya, di ba? Kasi ang ka ay dinidikit. Yung, kita niyo yung isa, anta, hindi nakadikit. Diin lang yon. Ang ibig sabihin, wama at ano, jinsiyatu ka, ang nasyonalidad mo. Ikaw, anta. Okay? Wama jinsiyatu ka. Kung babae, wama jinsiyatu ki, anti. Kahit tanggalin niyo yung diin, pwede naman. Wama jinsiyatu ki. Ano ang nasyonalidad mo? Okay? Sabi ni Muhammad, ana Turkiyun. Aya matarkis, isa akong Turki. Ana min Turkiya. Ana ako min nagmula sa bansang Turki. When you say Turkiya, okay? When you say Turkiya, ito ay nangangahulugang bansa. Bansa, Turkiya. Maririnig yung ya. Palagi nyo narinig, ya. Pag narinig nyo yung ending that is a country. Bansa yan. Surya. Bansa tao. Bansa because because yung Surya, Turkiya. So meaning kapag naririnig nyo yan, yan ay nangangahulugang bansa. Most of the time, kapag bansa maririnig nyo, ganun ang kanyang ending. Pero hindi naman lahat. Like for example, Misr or Misrun, Egyptian yon. Pero most of the time, kapag naririnig nyo, yung o ya, bansa yan. Okay? Alhamdulillah. Now, paano naman yung tao?
Paano naman yung tao? Kapag tao, bilalagyan nyo ng iyun. Iyun. Okay, now, Turkiya, bansa. Paano isang lalaking Turkey? By making Turkiyun. Kanina, Turkiya, bansa. Now, Turkiyun. Isa siyang Turkey. Paano yung Suriya? Suriya. Okay, lagay natin yung Suriya. Ana min Suriya. Ako'y galing sa bansang Syria. Ana min, kaya may min eh. Ana min Suriya. Ana Suriyun. Ako isang Syrian. Pilipino. Isang Pilipino ba to? Pilipino because of iyun. So kaya pag sinabi kong ana Pilipino, ana F ha, ana Filipino. Walang P sa F. Filipino. Ako isang Pilipino because of iyun. Ana Turkiyun. Ako isang Turkey. Ana Suriyun. Ako isang Syrian. Ana Inquilisiyun. Ako isang Amerikano. Di ba? So makikita nyo, iyon tao yan. Pero most of the time, bansa, Turkiya, Suriya, bansa ang ibig sabihin yan. Okay? Alhamdulillah. So dito sinabi niya, ana Turkiyun. Ano yun? May iyon. Ako isang Turki. Ana min Turkiya. Ako ay nagmula sa, nagmula. Ana, ako. Nagmula sa Turkiya. Ano yung Turkiya? Bansang Turkey. Nakita niyo yung kaibahan? Turkiya, bansa. Yung tao, Turkiyun. Kapag gagawin yung babae, ana Turkiyun, yung ana babae din, ana Turkiyatun. Ana Suriyatun. Ana Nasraniyatun. Ana Yahudiyatun. Ana Inquilisiyatun. Ana Pilibiyatun. So, babae na yan. May tamarbuta. Okay? At ang ana pwedeng babae, pwedeng lalaki. Okay. So, sabi ni Sharif, Muhammadun, tinanong siya, wama jinsiyatu ka? Anta, ano ang nasyonalidad mo? Ikaw. Nasyonalidad, sabi niya, Turkish siya, isang Turkey, ana Turkiyun. Then, dinagdagan niya, ana min Turkiya. Ako'y nagmula sa bansang Turkey. Then sabi ni Sharif, ahlan wa sahlan. Sinong kasama mo, brother? Hindi mo si bata, intermediate? Okay. Ahlan wa sahlan, meaning welcome. Maligayang pagdating. Kaya sabi ko nung nakaraang araw, ahlan wa sahlan, welcome. Marhaban, also welcome. But mainam, ahlan wa sahlan wa marhaban. Okay. Now, dako tayo sa pambabae. Panlalaki yun eh. Okay? Pambabae naman. Al-hiwaru rabiu. Arabiu port. Ika-apat ha. So, anong hiwar? Dialogo. Ang ika-apat na pag-uusap o dialogo. Babae naman. Okay. Undur, tumingin ka. Wa at istami, pag binasa mo yan, wastami. At makinig ka. Wa'aid at ulitin mo. Look and listen and repeat. Maryam, sabi niya kay Zainab, Assalamu alaikum. Aidu. Assalamu alaikum. Sabi ni Zainab, wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Min aina anti? Min aina anti? Ana min Misr. Ana min Misr. Hal anta misriyatun? Hal anti misriyatun? Hal anti misriyatun? Naam. Naam. Ana misriyatun. Ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti?
وما جنسيتك أنت Ana suriyatun. أنا سورية Ana min Suriya. أنا من سوريا Ahlan wa sahlan. أهلا وسهلا. So parehas lang, no? Ang pinalitan niya yung mga pronoun. At saka yung bansa, medyo nag-iba, Turkiya kasi kanina. Ngayon, Suriya naman. Okay? Sabi ni Maryam, nakita niyo yung Maryam mo, wandama, kapag pangalang babae, hindi pwedeng Maryamun. Mali yun. Kapag pangalang babae, dahil ito'y kabilang sa mga diftot, ang mamnu'u minas sarf, basta babae, pangalan, wandamma lang. Okay? Wandamma lang. Ngayon, kapag lalaki, may tamarbuta, lalaki siya, wandamma din. Like for example, Hamzatu, hindi pwedeng Hamzatun. Muawiyatu, Ikhrimatu, ganyan siya. Dahil may tamarbuta. Pero kung walang tamarbuta, Muhammadun, Aliyun, ganyan yan. Pero pag babae, automatic, wandamma. Pag babae, nagtatapos lang sa wandamma. Sabi ni Maryamu kay Zainabu, kita mo? Walang tamarbuta pero alam kong babae sila. Bakit? Pangalan babae ito eh. Okay? Sabi ni Maryamu kay Zainabu, hindi Maryamun, Zainabun, mali. Babae ito. Maryamu, sabi niya, Assalamu alaikum. Okay? Sabi ni Zainabu, wa alaikumus salam. Maryam, sabi niya kay Zainabu, min aina anti. Kanina, min aina anta. Dahil lalaki siya. Min aina anta, where are you from? Now, babae, change the anta, anti. Pero para sa translate niyan, ikaw, you. Min aina anti, where are you from? Saan ka nagmula? Saan ka nanggaling? Okay? Saan ka nanggaling? Paano mo sasabihin, saan ka nanggaling lalaki? Sa lalaki. Saan ka nanggaling? Min nga ng bansa. Min aina anta. Pag babae, min aina anti. Very good, So sabi ni Zainab, ana min Misir. Ana, ako, min ay nagmula sa Misir. Ang Misir ay bansang Egyptian. Egypt. Ang lalaki o tao ay Egyptian. Egypt naman ito. Bansang Egypt, Misir. Ana min Misir. Ako'y nagmula. I am from Egypt. Paano yung tao? Pag tao na, lalaki, Egyptian. Misri yun. Iyon. By adding iyon. Misri yun. Pag babae, Misriyatun. No? Diba? Pag bansa, Misir. Misrun. Misr. Okay. So, sabi ni Maryam kay Zainab, min aina anti. Saan ka nanggaling? Saan ka nagmula? Sabi niya, ana min Misir. Ako'y nagmula sa Egypt. Ngayon, sabi niya, nagtanong siya, hal anti Misriyatun? Kapag tinanggal mo ang hal, walang tanong. Affirmation yon, meaning anti-Misriyatun. Ikaw ay Egyptian. Pero dahil hindi ka sure kung Egyptian siya, magtatanong ka, anong gagamitin pag magtatanong? Yakub? Hal. Even in Quran. Makikita niya, pag may hal or nagtatanong ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Hal anta Misriyatun? Al-anti. Because anti is feminine, don't say al-anti Misriyun. Mali. Hal anti Misriyatun? Ikaw ba ay Egyptian? Babae Misriyatun. Babae nag-usap. Kung lalaki to, Misriyun lang. Al-anta Misriyun. Anta ang gagamitin mo. Hal anta Misriyun? Lalaki. Pero pag babae, hal anti Misriyatun? So sabi ni Zainabu, naam. Ana Misriyatun. Nakita nyo? Iyon, lalaki, Misriyun. Iyatun, babae, Misriyatun. Ana Misriyatun, ayam ay Egyptian. Isa akong babaeng Egyptian. And then sabi ni Zainabu, wama. What's wama? At ano? Jinsiyatuki. Kanina, wama jinsiyatuka anta. Now, wama jinsiyatuki. Babae. Wama jinsiyatuki anti. Ano ang nasyonalidad mo? Sabi ni Zainab kay Maryam. So sabi ni Maryam, ana Suriyatun.
Ako ay isang Syrian. Iyon eh. Iyatun, ako'y isang Syrian, meaning na babae. Isa akong Syrian. Okay? Ana min Suriya. Yan. Ano ibig sabihin nun? Ana min Suriya. Ako ay nagmula sa bansa. Bansa. Suriya. Ako'y nagmula sa bansang Syria. Ana min Suriya. Pag sinabing ana misriyun, Egyptian ako lalaki, babae, ana misriyatun. Pag bansa, Suriya. Anamin, may min. Ako'y nagmula sa bansang Syria. Or you may say, ako'y nagmula sa Syria. Okay, but automatic, alam nyo kapag Suriya, Turkiya, bansa yan. So sabi ni Zainab, ahlan wa sahlan. Okay. Ilang oras na yan, Dulkarin? 1 hour, 2 minutes. Okay. Sa patutal yan, next page. Okay. Al-hiwarul kamis. Al-wahdatul ula, al-hiwarul kamis. What is kamis? Pip, panglima. Pip. Al-hiwar dialogo, pag-uusap, ang ikalimang dialogo. Okay? Ang ikalimang dialogo. Kamis kanina, Rabi, Talitu, Tani, Awal, or Ula. Tatandaan yan. Kamis lalaki yan. Pag babae, ating tamarbuta, kamisatu. Al-kamisatu. Okay. Nadagdagan nyo lang ng tamarbuta yan kapag babae. Undur wastami wa aid. Hindi natin masyadong ulit-ulitin. Maraming beses na to. Look and listen and repeat. Ad-darsul awwal. Ahmadu said to Badr, Assalamu alaikum. Repeat. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Hada akhi. Hada akhi. Huwa muhandisun. Huwa muhandisun. Hada sadiki. Hada sadiqi. Huwa muhandisun. Huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Ma'as salamah. So here sabi ni Ahmadu, Assalamu alaikum, sabi niya kay Badrun. Sabi ni Badrun, wa alaikumus salam. Sinabi ngayon ni Ahmad, hada aki. Hada aki. Okay. Hada aki. Ang ibig sabihin ng hada, this is a masculine word. Lalaki yan. Lalaki, ginagamit ito sa panlalaki. At ang kahulugan niya ay ito. Or sa English, this. This is. Like that. This or ito. Ito sa Tagalog, hada. Ito. Ginagamit lang itong hada sa malapitan. Or pwedeng hawak mo, ito ay panulat. O kaya ito ay aklat. Ito ay mesa. So ginagamit nyo lang ang hada kapag itinuturo nyo, hada is ito. Kapag itinuturo nyo ang malapitan o pwedeng hawak mo. At ito'y lalaki. Siguraduhin nyo lang yung itinuturo nyo ay lalaking salita. Kasi kung pambabaeng tinuturo mo, gagamitin mong hada, mali yun. Ang babae ng hada ay hadihi. Parehas ang meaning yan. Ito or this. Okay? This. Lagyan na lang natin this. Misa kasi walang isto eh. This table, like that. Okay? Misa naman, this is. So, ang kanyang babae ay hadihi. Ito. Ginagamit lang to sa pagtuturo sa malapit or hawak mo,
Dito kasi, lalaki ang kanyang sinasabi. Ito, hada. Ano ang akon? Brother. Akon is brother, kapatid na lalaki. Correct? Akon is lalaki. Laki. Okay. Now, plus ya, mutakalim or yana o nisba, yan ang sabi ko, tatanggalin na natin to. So, at papalitan natin ng kasra para magbagay saya. Aki. Anong ibig sabihin ng aki? Abdul Karim? My brother. Di ba? Ganun lang kasimple yan eh. Lalaki ba yung tinutukoy niya? O siyempre sasabihin niya, hindi hadiki, pambabae ito eh. Sabihin niya, hada aki. Ito ay aking kapatid na lalaki yan. Aki eh. This is my brother. Ito ay aking kapatid na meaning lalaki. Hada, aki. Nakuha niyo, brother? So, ang hada ay repeat, this is a masculine word, panlalaki na ginagamit. Ano yung pambabae niya? Hadihi. Pero pares lang kaulugan niya. Kaya lang, kapag babae tinuturo mo, ito kursiyon, lalaki. Anong gagamitin ko? Hada, hadihi. Hada, kursiyon. Ito ay isang upuan. Kalamun, babae, lalaki. Lalaki. Ha? Lalaki. Lalaki. Hada, hadihi. Hada. Hada, kalamun. This is a pen. Ito ay isang panulat. Kitabon. Hada. Hada, kitabon. Hada, kitabon. Nadaratun. Hadi. Hadihi, feminine. This is a eyeglass. Babae kasi ito, nadaratun, gagamitin nyo, hadihi. Hakibatun, bag. Hadi. Hadihi. Ganyan ang paggamit. Kapag ang tinuturo mo ay panlalaki, malapitan, remember, ang gagamitin mo, hada. Kapag babae ang tinuturo mo, tinutukoy mo, gagamitin mo ang hadihi. Dito lalaki to, lahat, tatlo sila, lalaki. Sabi ng isa, hada aki. What is the kaulugan? This is my brother. Ito ay ang aking kapatid na lalaki, huwa. Huwa. Mohandisun. Mohandisun. What is Mohandisun? Engineer. Kapag binigyan ko ng anong mangyayari sa Al-Muhandisun? Al-Muhandi? So, tatanggalin natin yung isang dhamma. Okay. But Muhandisun, meaning isang engineer. Lalaki ba, babae? Lalaki. Tingnan nyo yung huwa na ginamit niya. Ang ibig sabihin ng huwa, he or kaya sa Tagalog ay siya. What's the meaning of huwa? Siya. Anong babae? Hiya. Parehas lang yan ang kahulugan. Siya. Okay? Ang kaibahan lang ng hiya ay gagamitin mo, pantao ito pantao. Siya. Hiya. Ang huwa, panlalaking tao. So kapag ang tinutukoy mo siya, huwa, siya ay engineer, huwa. Kapag babae siya, ano ang babae ng Muhandisun? Okay, Muhandisatun. Babae ba to? Babae. Gagamitin ko ba, sabihin ko, huwa Muhandisatun? Mali, dahil lalaki yun eh. So gagamitin natin hiya. Siya. Kapag gusto mong sabihin babae siya, anong sasabihin? Hiya. Kapag lalaki, huwa. So lalaking engineer, huwa Muhandisun. Okay? Lalaking teacher, siya ay teacher, huwa mudarrisun. Paano kung babae? Hiya mudarrisatun. Mudarrisun became darmarbuta mudarrisatun. Muhandisun became hiya muhandisatun. Okay, alhamdulillah. That's it, Remember the hada. This is a new word. Hada, ginagamit sa pagtuturo sa malapit paglalaki. Pag babae, tuturo mong babae na salita, hadihi. Okay, hadihi. At ang huwa, siya. Lalaki. Isa lang yon. At kapag naman babaeng siya, hiya. Nandito naman yung mga yan. Sa susunod, yung hiya naman ang gagamitin niya dito. Okay?
Sabi ni Ahmad, hada aki. Aki, meaning, ito ang aking kapatid na lalaki. Huwa, siya ay lalaki. Huwa muhandi, sun, siya ay isang engineer. Okay, siya ay isang engineer. Then sabi ni Ahmad, hada sadiki. Tinuro niya sa lalaki. Ito naman ang aking kaibigan. Sadikun is friend. Sadiki is my friend. Nakalagay dyan, sadiki. Ha? What is sadiki? My friend, aking kaibigan. Aking kaibigan. Hada, tinuro niya, lalaki to, lalaki. This is my friend. Ito ang aking kaibigan. Sabi niya, kanina pinakilala niya kapatid niya. Hada aki, huwa muhandisun. Ito ang aking kapatid na lalaki, siya isang engineer. Now, tinuro niya naman sa kapatid niyang isa, hada sadiki. Ito ang aking kaibigan, huwa muhandi. Kanina pala, mudarrisun, no? Mudarrisun. Change, muhandisun nalagay natin. Mudarrisun yung kanina. Huwa mudarrisun. Ngayon pa lang ang huwa muhandisun. Okay, balik na rin na lang natin. Sabihin na natin yung kanina, mudarrisun na lang to. Okay, wala namang problema to. So, ada sadiki huwa mudarrisun. Kanina muhandisun, lagay na natin doon. Nagbaliktad eh. So, this is my friend, huwa mudarrisun. Nakalagay dito, muhandisun. Binaligtad ko na lang. Kasi muhandisun na nalagay ko kanina. Huwa mudarrisun. Anong ibig sabihin ng huwa mudarrisun? Siya ay isang teacher na lalaki. Kapag babae, hiya. Then yung mudarrisun gagawin yung tamarbuta, ading hiya mudarrisa tun. Ang dali-dali ng Arabic eh. Dali yan eh. Napakagandang pag-aralan. And then sabi ni al-akhu, what is al-akhu? Kanina akon, brother. Pag binigyan mo ng al, mawawala isang dama, al-akhu. Ang kapatid. Kanina, isang kapatid, al-akhu ang kapatid. Al-akhu. Ano sabi niya? Yung sabi ng kapatid niya na nagpakilala, ahlan wa sahlan. Welcome. Ma'as-salama. Stop. Magiging AIDS. What's the meaning of ma'as-salama? Alam niyo, marami ako naririnig na ganyan. Ito sabi ng, masalam. Because hindi sila nag-aral, naririnig lang nila yan eh. Masalam, masalam. Ang talagang pronunciation yan, may ain. Ma'as-salama. Ma'as-salama. The meaning of ma'as-salama, goodbye. Goodbye. Anong sa Tagalog ang goodbye? Paalam. Paalam. Mag-iiwalay na. Goodbye. Paano nyo sasabihin ng goodbye? Ma'as-salama. Okay? Ma'as-salama. 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 Hindi masalam. Ma'as-salama. Okay, now gawin nating babae. Al-hiwaru sadisu. Meaning the 6. Sadisu is 6. Yung ginagamit yan, yung may TH, ha? 6, 7, 8, ganyan. Ang ika-anim ang sadisu. Ang ika-anim na dialogo. I think this is the last. Al-hiwaru sadisu ang ika-anim na dialogo o pag-uusap. Nakita nyo, taaruf, no? Nagpapakilala. Introduction ang pinag-aaralan natin. Okay? I think tapusin pa natin yung isa sa kabila. Madali na lang sa kabila. Pagkatapos nito. Sabi ni Nada kay Huda, Assalamu alaikum. Okay, undur wastami wa aid. Look and listen and repeat. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Hadihi ukhti. Hadihi ukhti. Hiya tabibah. Hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hadihi sadikati. Hadihi sadiqati. Hiya talibah. Hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'as salama. Ma'as-salam. Ma'as salama. Ma'as-salama. So sabi ni Nada kay Huda, Assalamu alaikum. Sabi ni Huda, wa alaikumussalam. And then sabi ni Nada, Hadihi ukhti. What is ukhtun? Sister. Babae?
Babae. Babae. Kaya ginamit niya hadihi eh. Hindi hada. So if I said ukti, it became my sister. Ito ang aking kapatid na babae. Ang ginamit niya ay hadihi. Hindi na hada. Kasi ang hada nagtuturo ka kung panlalaki. Eh dahil ukti ay sister, ukti, my sister, kapatid kong babae, hadihi. Hadihi ukti, ito ang kapatid kong babae. And then sinabi niya, hiya tabibah o tabibatun. Tabibatun is doktor. Okay? Doktor. Tabibatun. Okay? Tabibatun. Doktor. Isang doktor na babae, lalaki. Babae. Bakit nyo nalamang babae ito? Because of tamarbuta. Paano ko gagawing lalaki to? Tabibun. Tabibun. Very good, ha? Tabibun. O, kita nyo? Lalaki yan. Ang babae, tabibatun. What is the meaning of tabibun, tabibatun? Doktor. Doktor sa hospital to, ha? Hindi doktor sa Islamic. Okay? Doktor. Dito sinabi niya, hiya. Anong ibig sabihin ng hiya? She, yung kanina. Kapag lalaki, huwa, siya. Kapag babae, hiya, siya. Okay? Dahil ang tinutukoy niya rito ay tabibatun, babae ito. So ilalagay natin dito ngayon ang kanyang match, hiya. Dahil babae yan, hiya tabibatun. Ang ibig sabihin ng tabibatun ay siya ay doktor. Kung lalaki, paano ko sasabihin siya'y doktor? Huwa tabibun. Huwa tabibun. Siya'y doktor. Kapag babae, hiya tabibatun. Pag ni-stop kayo, hiya tabiba. Okay? So sabi niya, ito'y aking kapatid na babae, hiya tabibatun. Siya ay doktor. Yung kapatid niyang babae, hiya tabibatun, siya ay doktor. Sabi ni Huda, ahlan wa sahlan. Welcome. Maligayang pagdating. So sabi ni Nada, pinakilala niya naman ngayon yung isa. Hadihi, kanina sadiki. Okay? Kanina, sadiki. Sadikon. Okay. What is sadikon? Kaibigan, lalaki. Kaibigan, lalaki. Pag binigyan ko ng ya, tatanggalin na natin to, palitan natin ng ya, it became sadiki. Okay, it became sadiki. What sadiki? My friend. My friend. Sadikon is friend. Kapag bigyan ko lang niya, akin. Okay? Yaunis ba? Paako. My friend. So, paano natin gagawin feminine ang sadikon? Sadikatun. Babae na. Sadikon, sadikatun. Kaibigang babae. Ngayon, my friend, anong gagawin ko? Lalagay natin yung iya, at tatanggalin ko na to. Ano, papalitan kong kasra, anong mangyayari? Sadikati. Pag linagyan nyo na ang tamarbuta ng ibang letra sa unahan, mawawala na ang tamarbuta, magiging letrang ta na talaga siya. Sapagkat ang tamarbuta ginagamit lang sa huling salita. So, ang lilitaw ngayon ganito na, di, ka, ti. Nakita nyo yung ta? Yung talagang open ta na. Tamaptuha. Open ta na. Kasi bakit yung tamarbuta na wala? Dinagdagan mo ng ibang letre. So, kasi ang tamarbuta palagi lang nasa hulihan. Kapag nagdagdag ka sa tamarbuta, babalik na siya sa tamaptuha o open ta. So, ibig sabihin na sadikati, tamarbuta ako liyon, sadikatun. Sadikati, my friend na babae. Sadiki, my friend na lalaki, kaibigang lalaki. So, dahil babae ito, hadihi, ginamit niya, hadihi, babae, hindi hada. Hadihi, sadikati.
This is my friend. Pero babae, ito ay aking kaibigan. Sabi niya sa kapatid niya, hiya talibatun. Talibah. What is talibah? Student. Estudyanteng babae. Hiya ang ginamit niya, hiya talibatun, hiya isya. Siya ay isang estudyante. Kung lalaki, huwa talibun. Talibun, talibatun. Hiya talibatun, huwa talibun. Okay? Hiya talibatun, siya ay isang estudyante. Okay? She is a student. Siya ay isang estudyante. So sabi ni al-ukhtu, the sister, uktun is sister, uktun. Pag binigyan mong al-ukhtu, wala na isang dhamma. The sister, at ang kahulugan ng remember, ang kapatid na babae, al-ukhtu, the sister. Sabi niya, ahlan wa sahlan, welcome, ma'as-salama. Sabi ni Nada kay Huda, ma'as-salama, at sabi rin ni Huda, ma'as-salama, goodbye, goodbye. Now, next page. Madali lang to. Pagsasanay, then we will stop after it. Alam niyo ba itong aklat na ito, napakaganda. Pagkatapos niyang ipakita ang mga ginamit na bagong vocabulary words sa mga hiwar, mga dialogo, tapos gagawin niya lahat ng bago, lahat ng ginamit na vocabulary sa mga hiwar, dialogo, mimisanin niya dito. Itong picture na ito, ginamit niya lahat ito sa hiwar. Kaya kung master mo lahat ang picture na ito, alhamdulillah. Meaning yung lesson 1, alam mo lahat yung vocabulary. Kaya kailangan kabisado mo ang lahat ng ito. Okay? Mudarrisun. What's mudarrisun? Teacher. Teacher. Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Paano ko sasabihin siya isang teacher na lalaki? Huwa mudarrisun. Pag babae? Hiya mudarri? Satun. Di ba? Dali. Talibatun. Student na babae, lalaki? Babae. Paano ko sasabihin siya isang estudyante? Hiya. Then lalaki? Huwa talibun. Ay babae, lalagyan talibun, hiya talibatun. Okay? Tabibatun. Doktor. Babae, lalaki? Babae. Paano ko sasabihin siya'y doktor na babae? Hiya tabibatun. Okay? Hiya tabibatun. Pag lalaki? Huwa tabibun. Tabibun. Okay. Muhandisun. Engineer. Pwede nyo sulat dyan yan. Engineer. Lalaki o babae? Lalaki. Paano ko sasabihin siya'y engineer? Huwa muhandisun and hiya muhandisatun. Okay. Akun. Brother. What is sister? Ukhtun. Ukhtun. Okay. Pag binigyan ko ng al-ukh, akun, ko. Drop one dhamma. Sadikun. Kaibigan. Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki. Paano ko sasabihin, ito ang aking kaibigan? My friend, may iya. Hada sadiki. Very good. Hada sadiki. Kung babae? Hadihi sadikati. Masyaallah. Okay? Sadikatun. Yun, nasa susunod na. Sadikatun, babaeng kaibigan. But remember, kapag nilagay nyo ang sadikatun, sadikati, yung ta marbuta magiging natural ta, open ta. Okay. Ana? Ako. Babae at lalaki ang gamit dyan, ha? Halimbawa, sinabi ko, engineer ako, ana muhandisun. Ay, babae ako, ana muhandisatun. Pero yun yung pwedeng gamitin ng ana ng lalaki at babae. Anta? Ikaw, lalaki to. Ang babae, ikaw? Anti. Hada? Ito. Pero pang malapit ang ginagamit, tinuturo mo, pero panlalaki. Ay, pag lalaki tinuturo mo, ballpen yan, huwag mo sasabihin hadi, dahil lalaki to, kalamun. Hada, kalamun. Ito ay ballpen o panulat. Isang panulat. Hadihi, parehas lang. Hadi, parehong kahulugan, ito. Pero pambabae, hadihi, panlalaki, hada. Huwa, siya na lalaki, hiya ang kanyang babae. Okay, now tingnan natin itong mga bansa. Bansa to, ha? Okay, Pakistan. Kapag lalaki,
Tao, Pakistani yun. Pag babae, Pakistaniyatun. Okay, tao yun. Turkiya, bansa? Turkiya, di ba? Bansa. Misir, anong bansa to? Egypt. Egypt, ha? Egypt. Syria. Syria. Syria, bansa? Syria. Okay. Pakistani yun. Ano to? Isang Pakistan. Isang Pakistan na lalaki. Eh, babae. Pakistani. Pakistaniyatun. Tama marbuta. Turkiyatun. Oh, babae yata to. Babaeng Turkey. Turking babae. Lalaki. Turkey. Iyon, iyon. Turkey yun. Suri yun. Makita yung tao? Iyon, ha? What is Suri yun? Isang taong Syria. Syrian, pero lalaki. Suri yun. Babae. Syria. Suriya to, no? Yung nasa kabila niya, Suriya to. So, tandaan nyo itong mga picture because on the next page natin, kung hindi nyo kabisado yung picture, magkakaroon ng kalituan. Malilito kayo. Pero tandaan nyo lang yung mga picture na ito, pag nagbigay na ako ng mga pagsusulit o mga, sabi natin, pagsasanay, hindi kayo malilito. Pero pag hindi nyo tandaan picture, yung drawing, magkakaring magkalito kayo sa susunod natin. Okay? Alhamdulillah. So we will stop here. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.